Ano nga ba ang mas matipid? Gas car o battery electric vehicle? Tara, i-compute natin. Hi BYD, I'm here. open sunshade. No problem. Story time muna tayo. So last year, ang gamit ko ay Toyota Vios. Almost 10 years ko siyang ginamit. Pero nag start na siyang magkaroon ng mga problema, so nag-decide ako na magpalit na ng battery electric vehicle. So ayun yung kwento nun. So i-start natin sa gas car. Example natin yung Vios ko. Ang 1 liter ay kayang tumakbo ng 12 kilometers ng Vios ko. So kung ngayon ay 80 pesos ang per liter, 80 pesos divided by 12 kilometers is equal to 6.67 pesos per kilometer. So let's assume na 100 kilometer yung base natin. So 6.67 times 100 ay 667 pesos per 100 kilometer. Ngayon naman, BYD Atto 3. May battery capacity ito na 60.5 kWh. At kung ang household electricity natin ay nasa around 15 pesos per kWh, kailangan natin tignan kung gaano karaming kilowatt ang ginagamit para sa bawat 100 kilometers. For realistic, home charging estimate lang to let's use around 16.5 kWh per 100 kilometer. Kasama na ang allowance ng charging losses. So let's say 16.5 kilowatt hour multiplied by 15, so around 247.50 per 100 kilometers. So may kita nyo dito yung comparison nilang dalawa. So for every 100 kilometers, ang Vios around 667 pesos ang consumption niya. Ang Atto 3 naman is around 248 pesos. Meaning, may difference approximately 419.50 sa 100 kilometers. That's roughly 63% lower energy cost. Based yan sa assumption natin sa EV. Kung magdadrive naman tayo ng 1,000 kilometers per month, syempre, bumabiyahe tayo kung pumapasok sa office, ganyan. So, ang consumption natin, sabihin natin ay 1,000 kilometers. So, 667 multiplied by 10 is equal to approximately 6,670. Yan yung sa BIOS. Sa Atto 3 naman, 247.50 times 10 is equal to approximately 2,475. So around 4,195 ang matitipid mo every month. Sa isang taon, approximately 50,350. Pero take note, hindi ibig sabihin na dahil 60.5 kWh ang battery ng BYD Atto 3, kailangan mo bayaran agad ang 60.5 times 15 ay 907.50 every time na mag-charge ka. Hindi ganon. Kung halimbawa, 30% lang ang nadagdag sa battery mo, that's roughly 60.5 times 30 is equal to 18.15 kWh. So 18.15 times 15 is equal to 272. So actual charging cost depends on how much energy you put back into the battery, not simply the total battery capacity. At dito ko personally nakikita ang malaking advantage ng EV. Sa gas car, kailangan mo pang pumunta sa gas station, magpagas, at bayaran agad. Sa EV, kung ang charging setup ko ay sa bahay, pag uwi mo, plug in, then kinabukasan, puno na uli. At kung may solar setup ka, ay mas interesting pa. Kasi yung electricity na pang-charge mo sa EV mo ay nanggagaling sa solar na halos libre na ang charging mo. So kung ang tanong, mas mura ba talaga ang EV kaysa gasoline car? For energy cost alone, yes, mas malaking potential savings based on our example. Pero syempre, hindi lang fuel at charging cost ang dapat tignan. May maintenance, may tires, insurance, registration, depreciation, financing, at purchase price din. So sa bigger question is, kung ikaw ang bibili ngayon, gas car o battery electric vehicle? Comment mo sa baba, gas or EV. Follow for more EV tips.